Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Aster May Katulong mula sa Directorate for Education and Training. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng Sabado. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng pinaghihinalaang smuggled cigarettes ang nakupiska ng mga otoridad sa Kulambugan, Lanao del Norte. Bandang alas 12:20 ng madaling araw noong Hunyo 28, nagsagawa ng Joint Anti-Smuggling Operation ang Provincial Intelligence Unit ng Lanao del Norte Police Provincial Office, kasama ang iba pang law enforcement units sa Purok 5, Libertad, Kulambugan na naturang probinsya. Sa checkpoint operation, pinara ng mga otoridad ang isang white Mitsubishi Fighter Wing van na bumabiyahe patungong Iligan City. Tinangka pa umanong lampasan ng driver na si alias Awi, 37 anyos, na residente ng Maigo, Lanao del Norte, ang checkpoint ngunit agad itong napigilan ng mga operatiba. Sa inspeksyon, natuklasan ng mga otoridad ang 190 master cases ng platinum cigarettes o katumbas ng 9,500 rims na walang kaukulang dokumento. Tinatayang nasa mahigit 7.6 million pesos ang halaga ng mga nakupiskang kontrabando batay sa valuation ng Bureau of Customs. Dinala ang driver sa Kulambugan Municipal Police Station para sa dokumentasyon, habang nasa kustudiya ng PIU Lanao del Norte ang sasakyan at mga nakupiskang sigarilyo bago i-turn over sa Bureau of Customs. Patuloy namang hinihikayat ng mga kapulisan ang publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpili ng pulisya o tumawag sa 911 sa anumang kahina-hinalang transportasyon o iligal na aktibidad upang mapigilan ang smuggling dito sa rehiyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Lanao del Norte Police Official Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Naging mapayapa ang pagtatapos ng 3 araw na public assembly ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ayon sa Philippine National Police, naganap ang pagtitipon mula Hunyo 30 hanggang Hulyo 2 at formal na nagtapos bandang alas 7 ng gabi nitong Hulyo 2. Ayon sa PNP, nanatiling prioridad ng kapulisan ang pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko habang iginagalang ang karapatan ng bawat Pilipino na mapayapang magtipon alinsunod sa konstitusyon. Bagamat may ilang minor incident sa unang araw ng pagtitipon, agad naman itong naresolba alinsunod sa umiiral na batas at mga itinakdang operational procedures. Samantala, naging maayos at mapayapa ang ikalawa at ikatlong araw ng aktibidad dahil sa kooperasyon at disiplina ng mga organizer at kalahok. Gayon din ang profesionalismo ng mga pulis, augmentation forces at iba pang partner agencies. Nagpaabot din ng pasalamat ang PNP sa lahat ng PNP personnel, augmentation forces, local government unit, traffic management, emergency responders,
at partners agencies na naging bahagi ng 3 araw na security operation. Binigyan din ng Philippine National Police na nanatili itong tapat sa mandato nitong panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng profesionalismo, pagiging patas, paggalang sa batas at pangangalaga sa kaligtasan at mga karapatan ng bawat mamamayan. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mahigit 300 individual ang naging benepisyaryo ng isang matagumpay na outreach program at medical and dental mission na pinangunahan ng Ifugao Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Jeremias G. Oyawan, Provincial Director, katuwang ang 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Dwight L. Fagian, Force Commander, na isinagawa sa Municipal Gymnasium sa Bito-Hingyon, Ifugao sa pakipagtulungan ng God's Helping Hands Organization, LGU ng Hingyon, Municipal Health Office at iba pang mga volunteer at stakeholder na nagkaisa upang maghatid ng mahahalagang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob sa mga benepisyaryo, ang libreng konsultasyong medical at dental, minor surgery para sa mga cyst o bukol, physical therapy assessment, cervical cancer screening, blood donation, at pagpaparehistro sa PhilHealth. Nagkaroon din ng pamamahagi ng libreng gamot at reading glasses mula sa mga benefactor. Bukod dito, nagbigay rin ng libreng gupit ang mga tauhan ng 1st Ifugao MFC at PNP Special Action Force bilang bahagi ng kanilang advokasya sa pagpapatupad ng personal na kalinisan at pagpapataas ng kumpiyansa sa sarili ng mga miyembro ng komunidad. Samantala, naghatid din ng saya ang mga tauhan ng 1st Ifugao PMFC sa mga mag-aaral ng Bito Elementary School sa pamamagitan ng isang community outreach program. Kabuo ang 40 estudyante ang nabigyan ng school supplies at mga special na regalo habang nakibahagi sa iba't ibang masasayang laro at interaktibong aktibidad. Ang matagumpay na pagsasakatuparan ng inisyatibong ito ay sumasailalim sa matatag na pangako ng Ifugao PNP na maghatid ng serbisyong may malasakit at nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Higit sa lahat, pinatutunayan nito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, pribadong organisasyon, mga voluntaryo at iba pang stakeholders sa pagbuo ng isang mas malusog, mas matatag at mas maunlad na komunidad. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Grace Bulangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Muling napatunayan ang epektibong presensya ng kapulisan matapos mahuli ang isang lalaking umano'y na aktuhang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot matapos itong may report sa mga otoridad. Nakuhanan di umano ito ng CCTV sa isang parking lot ng isang establishmento sa Legazpi City, kung kaya't agad na nilibot ng mga nakaposting pulis ang lugar na nagresulta sa pagkakahuli ng sospek na kinikinalang si alias Noy. Nasa hustong gulang at bagong tala sa listahan ng mga street-level individual at residente ng nasabing lugar. Na-recover mula sa sospek ang isang rolyo ng aluminum foil, isang green na lighter, 2 pirasong nilakmukos na aluminum strip at maliit na rolyo pa ng aluminum foil. Agad siyang ninaresto ng mga tauhan ng Legazpi City Police Station at ipinaliwanag ang kanyang mga karapatan ayon sa saligang batas. Siya ay nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Sections 15 at 12, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network, PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Tagumpay na nang-aresto ang 3 individual sa kasong paglabag sa Republic Act 10654, Section 92 sa paggamit ng pinagbabawal na pampasabog na dinamita. Nagsagawa ng anti-illegal operation ang mga tauhan ng Surigao del Norte Maritime Police Station hinggil sa isang sumbong na may gumagamit ng pinagbabawal na pampasabog na dinamita sa karagatang sakop ng Barangay Talavera, Surigao del Norte. Ngunit nang maberipika sa lugar ng pinangyarihan ay agad na nakaalis ang mga nasabing mangingisda. Nagsagawa ng mga tauhan ng follow-up operation sa pamamagitan ng pang-inspeksyon sa mga dumadaang mga motorbangka sa karagatan ng Taganaan, Surigao del Norte. Bandang alas 11:55 ng gabi, Hunyo 28,
taong kasalukuyan, nagkataong nakita ng mga operatiba ang mga nasabing motorbangka at ang 3 individual na maghahatid ng sari-saring isda na tumutugma sa impormasyon ng mga bantay dagat ng Taganaan. At nang maharang ang mga ito, ay wala silang maipakitang mga dokumento. Agad na dinala ang mga individual sa himpilan ng Surigao del Norte Maritime Police Station para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Mula rito sa Surigao del Norte Maritime Police Station, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Chito Idangaab, nagbabalita para sa Police News Network, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Nagpapatuloy ang sinasagawang relief operations para sa mga residenteng naapektuhan ng nagdaang lindol sa Mindanao. Ang Regional Maritime Unit 12 sa pamumuno ni Police Colonel Ervin Glenn U. Provido at ang Jensen Maritime Police Station sa pangunguna ni Police Captain Ernesto A. Rabanera Jr., Station Chief, katuwang ang mga tauhan ng 5th Special Operations Unit ang naging bahagi ng paghahatid ng tulong ng Ashraf Full Aid Humanitarian Organization. Noong 29 taong kasalukuyan, ang mga relief goods ay inihanda at kinarga para sa agarang transportasyon patungong Glan, Sarangani Province upang maipamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng kamakailang kalamidad. Napag-alaman na ilan lamang ito sa naging partisipasyon ng Jensen Marpsta at 5th Special Operations Unit para sa paghahatid ng agarang tulong sa mga biktima ng kalamidad sa rehiyon. Muli, pinatunayan ang pagtutulungan ng Philippine National Police at ng Ashraf Full Aid Humanitarian Organization na sa oras ng kalamidad, ang mabilis na pagkilos at malasakit ay nagiging daan upang maihatid ang pag-asa sa mga higit na nangangailangan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap, patuloy na naipaparating ang agarang tulong at naipapakita ang tunay na diwa ng bayanihan para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Patuloy ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Regional Maritime Unit 12, General Santos City Maritime Police Station, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Moriel Vizolugmao, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Noong Hunyo 30, 2026, nagsagawa ng Joint Seaborne Anti-Smuggling Operation ang Balabac SBC at iba pang law enforcement agencies sa karagatan ng Barangay Panitian, Sopronio, Española, Panaga. Sa operasyon, naharang ang motorized bangka na may 6,498 rims ng smuggled at illicit cigarettes, kabilang ang Maxis, Era Black at Astro cigarettes. 7 individual mula sa Sapa-Sapa, Tawi-Tawi ang naaresto dahil sa pagdadala at pagmamay-ari ng mga ipinagbabawal na sigarilyo. Ang mga sospek at ebidensya ay dinala sa Balabac SBC para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Patuloy namang pinaiigting ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group ang kampanya laban sa smuggling upang mapigilan ang pagpasok at pamamahagi ng mga produktong ilegal sa lalawigan ng Palawan. Mula dito sa 2nd Special Operations Unit Maritime Group, ako ang PNN correspondent at Patrolwoman Willie Pusin, alagad ng batas at nagtaguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network, YouTube channel, X o Twitter account para sa mga live stream at replays at mga real-time updates, manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Aster May katulong mula sa Directorate for Education and Training. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.